Sobrang dumi ng bisikleta lalo na pag galing ka sa long ride. Ano pa kaya yung habang nasa ride ka inabot pa kayo ng malakas na ulan? Yo, what's up mga kabidal, sa video na ito papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis ang aking bisikleta. Tara! Simple lang naman ako maglinis ng bisikleta. Planggana maliit na may tubig, tapos lalagyan ko lang ng Joy toothbrush na hindi na ginagamit pang linis ng cogs at kadena. Malinis na basahan, maglalagay lang ako ng tubig dito sa planggana. Pagkatapos ay papatakan ko naman yan ng katamtamang dami ng Joy, gaya nito. At gamit ang malinis na basahan, papabulain ko lang yan tulad dito. At kung mabula na, importanteng basahin ko muna ang bisikleta para lumambot yung mga nakakapit na dumi. Mas maganda rin kung hose ang gamit nyo para mas madaling ma-sprayan kahit ang kasulok-sulukan ng bisikleta. Gamit ang basahan ng pampiga, inupisahan kong linisin ang cogs at kadena. Napakabisang pantanggal ng grasa at langis ang tubig na may Joy, kaya ito na rin ang gagamitin natin ni greaser para sa cogs at kadena. Mahalagang gamitan din ng brush, ang cogs at chain o kahit toothbrush na hindi na ginagamit para mas malinis at mas masaid ang mga nakakapit na dumi at grasa. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. At syempre, gamit pa rin ang napakabisang tubig na may Joy, lilinisin ko na rin ang frame ng aking bisikleta. Inumpisahan ko ang paglilinis sa drawbar kasama na dyan ang STI. Pagkatapos naman top tube at saddle, pababa na yan ang bisikleta. At syempre, kailangan ding malinisan natin ang gulong para mas magandang tingnan. Basahan na rin ang pinanglilinis ko sa gulong, hindi ko na ginagamitan ng brush. Hindi kagaya sa MTB ko na talagang kailangang brushin pa para matanggal ang mga putik na kumapit at nanuot sa knobs. Don't wanna
At pagkatapos masiguradong nasabunan ng lahat, babanlawan ko naman ulit gamit ang hose para mabanlawan pati mga kasulok-sulukan. At gamit ang parehong basahan na binalawan ko rin ng mabuti, siya rin naman gagamitin ko para tuyuin ang bisikleta. Huwag nating hayaang matuyo ang bisikleta sa sarili niya. Hanggat maaari, tuyuin natin gamit ang basahan para walang bakas ng tubig sa frame. At pag natuyo ng bisikleta, lalagyan naman natin ng pampakintab. Meron nga pala ako ditong nano wax na nabili ko pa sa Mr. Bike Lipa. Napakahusay magpakintab nitong nano wax na to. Sa sobrang kintab ng bike, para nagmumukhang bago ulit. Meron akong ibang nakita, tire block ang ginagamit nila sa frame pampakintab na sa tingin ko maaaring makasira ng decals at paint ng bisikleta. Mas maigi kung bumili na lang kayo ng mga ganitong spray polish sa mga iba't ibang bike shop na alam nyo. 100 plus lang naman to at matagal yun na rin siyang gagamitin. Nag-spray lang ako niyan sa isang malinis at tuyong basahan at pagkatapos ay siya ko namang ipupuna sa frame ng aking bisikleta. Syempre kasama ng drop bar pati crankset para magmukhang bagong tingnan. At pagkatapos lagyan ng pampakintab, hayaan lang natin ng mga 5 minuto hanggang sa matuyo. Pagkatapos ay pupunasan naman natin ng isang tuyo at malinis na basahan para mas makintab ang finish. Napaka-importante din na malagyan natin ng lube o langis ang ating kadena pagkatapos natin itong linisin. Itong sa akin nabili ko lang ng 69 pesos. Matagal ko na rin itong ginagamit. Tutuyuin lang natin ang kadena ng basahan pagkatapos ay uupisan ko ng lagyan ng oil dito sa may missing link. Pananda para dito rin ako magtatapos. Hindi kailangan madaming lube, patak-patak lang ay okay na yan. Pagkatapos malagyan ng lube, hahayaan ko lang ng mga 10 minuto tapos pupunasan ko na ulit ng basahan para matanggal ang excess oil. Malinis na ulit ang aking road bike. Ready na ulit for long ride.